What's up, Gulaman? Alright, so panibagong video tayo, no? Ipag-compare natin yung mga equipment ng Shadow Chaser, no? Para malaman kung ano yung may pinakamagandang damage output yan. So para sa test na to, itetest natin yung plus 10 Holy Dagger at saka yung plus 12 na Sandstorm kasi ito yung pinaka-common questions na natatanggap ko. Yan. So, para sa test na to, tatanggalin muna natin yung card. Tapos, sa plus 10 muna natin iti-test. Tapos, mamaya sa plus 12 na Holy Dagger naman. Kasi meron akong coupon dito para mapa-plus 12 yung Holy Dagger. Yan. So, sa test natin, yan pa rin yung aking mga equipment. Tapos, sa stats, sinigurado ko na 240 yung aking strength, no? Para dun sa max buff nung Holy Dagger. Yan. So simulan natin dito sa dami na default. Yan. Brute, medium, normal. Ang damage ng Holy Dagger ay, pero antayin muna natin mag-max yung Encourage na 8. Tapos yung Holy Dagger 5 max na siya, or konti pa. 5, 6. Tagal mag-proc 7, 8 yan. So 8 na siya, max na yung buffs. Yung Holy Dagger ay may critical na 624 at 350. Yan. Lagay natin sa nearby. 350 ang normal, tapos 624 ang crit. Tapos yung Fallen Abyss 27. Hindi ko makita. So wag na yung Fallen Abyss, yan na lang. Yung Abyssal na lang. Hindi makita eh. Yan. So sa medium to, no? So obviously, lamang yung ano dito, Holy Dagger, kahit na, pero check na lang natin yung difference. Yan. Saan na yung ano ko? Yan. Yung Sandstorm kasi, no? Meron siyang medium size na 10% at saka pagka plus 12, meron siyang 5% pa. Tama ba? Plus 10 pala. Meron siyang 5%. So, 15% yung damage to medium ng Sandstorm. Tapos yung Holy Dagger naman, 10% lang, no? Kasi wala tayo nung tip clothes para sa additional 5% sana. Tsaka 10% damage to large, no? Pero, yan, i-compare lang natin yung damage ng walang combo set. Yan. So, second test, yung Sandstorm naman, no? Yan. Sandstorm na walang card para match sila. Tapos, wala ring buffs. Yan, yung Sandstorm, antayin lang ulit natin yung Encourage mag 8 stack. 6 na. Yan, 8 na. So, ang damage niya ay 318. Tapos, ang crit, 566. Tama ba? O, 318 at 566. 318, 566. Yan. So, nakita nyo yung difference, no? Konti lang. Diba? Sa medium, parang, ano ba? 40, 60k lang. Diba? Pero syempre, yung Fallen Abyss, malaki yung difference nun. Tapos, check naman natin sa large. Yan, large, demi-human, MVP. Tapos, magsisimula tayo sa Holy Dagger ulit. Yan.
Tapos antayin natin yung stock. Seven, 8. Yan. So, 8 stock, 5 stock. Yung Holy Dagger ay 443. 7, 8, 9 naman pag nag-crit. 7, 8, 9. Tapos yung Sandstorm naman, oops, meron pa siyang stock nung ano. Ang tawag dito, Holy Dagger. Pawalain muna natin. Yan. Reset yan. So, ang Sandstorm, 530. Tapos, ang crit ay tatabunan yung crit eh. 944. 530. Ay, mali. 530. Wala na, bumaba. Nawala yung courage. Yan, 530 at 944. Yan. So, dito malaki na yung difference nila, no? Sa large, lamang na yung Sandstorm ng grabe. So, pag large, 200k yung lamang sa critical. Tapos, 90k naman pag hindi critical. So, paano kung plus 12 naman yung Holy Dagger? Kasi lamang sa Refine Attack. Although wala namang kwenta yung Refine Attack sa ang tawag dito, sa may master skill. Yan. Pero plus 12 na rin natin para pakita lang, no, na walang difference yung Refine Attack. Ang kailangan ng Shadow Chaser, Refine Magic Attack. Yan, pa plus 12 natin yung Holy Dagger. Yan, plus 12 na. So, yung plus 12 sa na Holy Dagger dito sa dami na large ay hintayin natin mag 6, 7, 8. Bilisan mo. Yan. 8 stock. 443. At saka 790. Diba? Walang nagbago. 443. 790. So, ito yung Holy Dagger. 443, 789. Hindi ko alam ba't naging 790 siya. So, siguro may butal na nadagdag. Ayan. So, ayan, kitang-kita naman na walang dagdag yung Refine Attack. No? Refine Magic Attack yung kailangan natin para sa Shadow Chaser Master Skill 2. Ayan. So, ang magbe-benefit yung Refine Attack doon sa ating physical basic attack. Ayan. Hindi doon sa ating skill or sa magic skill. Yan. So, kung pipili kayo ng weapon, di ba? Mas magandang mag-invest sa Sandstorm. Although mas mahal yung plus 12 Sandstorm kumpara sa plus 10 na Holy Dagger. Sa tingin ko, mas okay siya sa PvP dahil sa meron siyang hit rate plus 50. Tapos meron na rin naman siyang middle size damage na 15% pagka plus 12 or plus 10, di ba? Pero syempre kailangan mo yung plus 12 doon. Tapos syempre, meron din siyang ignore defense, no? Kada refine. So para mag-match yung damage ng Sandstorm sa Holy Dagger,
'Di ba? Ang kailangan mong 4th enchant ay hindi ignore defense, no? Kailangan mo ng ano bang pangalan nun? Sharp Blade, no? Para sa melee attack at saka P damage increase. Yan yung kailangan mo. Hindi mo na kailangan ng moral sa Sandstorm, no? Kasi magkakaroon tayo ng sobra-sobrang ignore MDEF sa Master Skill 2 passive natin. Yan. So, kung kukuha kayo ng Sandstorm, kahit siguro ano ba yung mura? Mas mura sa tingin ko yung Sharp Blade kumpara sa Moral. Yan. Tsaka mas maganda yung magiging damage pagka Sharp Blade. No, kahit siguro Sharp Blade 2 lang or 3, 2 or 3, pwede na yun. Kasi medyo mahirap yata yung 4. Pero yan, 'di ba? Panalo sa ating test yung Sandstorm. Tapos sunod kong ite-test yung Pocket Watch versus Eye of Dulan. Kaso sa ngayon yung Eye of Dulan ko ay ano pa lang, tier 3 pa lang, no? So ima-max tier ko muna to, or siguro kahit tier 4 lang, no, para ma-test yung difference nila, no? Kasi sa ngayon kasi lamang na lamang yung Pocket Watch ko sa DPS test dahil hindi ko pa nakukuha tong magic attack 10% ng Eye of Dulahan. Yan. So next video ko na to i-test yan. So yun lang muna sa ngayon, no? At kita-kits next video. Bye-bye!